Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, mga ka-art lover. Well, ang ating bigyan ng reaksyon ngayon ay itong matagal na ito, 2013 pa ito na interview ni Winnie, ni Maring Winnie kay Imelda Marcos. Ito tungkol sa kayamanan ng mga Marcos na legit na 7 tons na sabi ni Imelda na sa basement nila. Napakarami niyan mga kababayan. Kaya sa mga hindi pa nakapanood nito, ay ito ating binalikan kasi in-upload din ito ng GMA kanina lamang. Kaya nang makita ko, sabi ko, ay i-replay ko ito. Baka sakaling mayroon pang hindi nakakita nito at malalaman ang katotohanan about the Marcos Gold at gaano kayaman ang mga Marcos. Okay, so ito si Maring Winnie. Atin pakinggan sa kanyang pasaway segment. Narito ang dalawa, atin panoorin. Let's focus on your life, starting from when you met Ferdinand Marcos. Alam niyo, Mrs. Marcos, you met him something like April 20, and then May 1, you got married. You 11-day courtship. Sapagkat in 20 minutes, nung nakita niya ako, he proposed marriage. In 20 minutes. In 20 minutes. Ano ang sinabi, ano ang nagkumbinsi sa inyo? Because at that time, you had a boyfriend. You were Wala naman akong boyfriend. Marami lumiligaw. Pero wala akong boyfriend. Boyfriend kayo, narinig ko eh. Di ba sinakpil? Isa lang yun. Isa. Okay. Well, anyway. Okay, so napaka pilya din pala si si Imelda noong dalaga pa. Dami palang boyfriend ito eh. Mga politician pala ang boyfriend ito. Kasi si Imelda noon ay parang kandidato ng Binibining Pilipinas ba yun? Basta ito'y Miss Leyte. Maganda kasi yan, matangkad. Maganda si Imelda. Pinay na pinay ang beauty niyan eh. Mas maganda yan noong ano pa talaga siya, yung galing pa sa probinsya. Priskong prisko eh. Parang Titsi Agbayani yung dating, mga kababayan. Kaya dito ay naano nila ang paano pinakasalan ni Marcos si Imelda ay 20 minutes lang pala ng niligawan eh. Sino bang hindi papakasal kay FM noon eh, 7 tons yung pinto niya sa basement eh. Kaya kung malaman mo yun, siyempre kung pakasalan ka ni Marcos, papayag ka na kasi 7 billion tons of gold bars ang nasa basement ng bahay. Okay, so ito yung dalawa oh. Ganda pa ni Imelda dyan oh. Okay, patuloy tayo sa pasaway segment ni Maring Winnie Munsod. Ano ang nagkumbinsi sa inyo na siya ngayon? Because, I mean, 11 days. What did he say? Unang-una, sabi kong ganyan nung sabi niya, 20 minutes after we met, sabi niya, if you will marry me right now, I'll marry you. Sabi ko, I don't know you from Adam. Sabi ko ganon. Sabi naman niya, this is love at first sight. Sabi ko, kalungkuhan yan, walang naglalove at first sight. Teka, sabi niya ganyan. Ever since I was a young boy, sabi niya, I had an image, a dream girl, ganitong mukha, ganitong kilos, ganitong ang ugali. So, meron akong dream girl. Lahat ng mga girlfriend ko na dumadaan, hindi mag-match-match. Suddenly dumating ka. Pagdaan mo, perfect match. So, sabi niya ganyan, I love you all along since I was a child. My goodness. Naniwala naman ako. Naniwala kayo. What was ano yung kanyang argument that finally tipped and sinabi niya, okay, I'm gonna get married to I was perfect ko. Para sa kanya, perfect ako. Ayun, so grabe pala kung manligaw tong si FM, no? Yung ama ni PBBM. Grabe, magaling mambula. Since daw nung bata pa siya, ay iniibig niya na si Imelda Marcos. Napakagaling mambula, no? Bolero pala eh. Mambubula, ang bula mo iwanan na. Galing mambula pala ni no? Ni FM Marcos kay Imelda. Siyempre, Imelda ay walang makakaayaw kay Marcos noon eh.
Kasi nga, dinig na mayroon talagang napakaraming gold bars. Mura pala noon ang gold, no? $32, $32 lang ang per gram. Magkano bang $32? Noon kasi ang dollar noon sa panahon ni Marcos ay nasa ano lang 17 pesos yata o 18. Mura lang. And then tumaas pala yun, nagiging 2,000 per gram. Kaya lumaki ang ginto ng mga Marcos kasi tumutubo nga eh. Okay, patuloy tayo dito sa interview. Nakakatawa eh. Sabi ko, That's mabuti na ito. Perfect ako. Ganon. Oo, naniwala naman ako. Sabi ko, ito na nga, mabuti na ito. Okay. Kasi ang dami kong kakulangan. Sabi ko ganyan, Okay. ito akala perfect. Tama naman. The first time my husband kissed me was we were married already at saka may pa. Ferdinand, who was talagang making you digga like mad, only kissed you After we in were the married. hand after you Yes. were. No stolen kisses. No. Itsura lang. For sure? Yes. Okay. God is my witness. Okay. But after you were married, Ayan, your no? passion showed. Ayan ganda talaga ni Imelda noon eh. Kaya nabibihag talaga si Marcos. Grabe. Okay, so ano tayo? Fast forward tayo mga kababayan. Dito tayo sa pinag-usapan nila na ginto. Ito. Hindi nang patawad kasi ginamit siya ng mga kalaban namin. Talaga? Oo. In fact, namatay pa ang pobre, namatay pa drugs at lahat sa Nag-overdose. preso. Oo, kawawa naman. Akong nag-hire nun sa kanya, hindi si Marcos. Sa inyong pananaw, your marriage was like made in heaven. Totoo Ganun ba yan. yun? Totoo yan. Dalawang movie ang ginawa. Iginuhit ng tadhana at ipinagbuklod sa langit. At totoo, in fact ngayon, parati kong iniisip, kailan kami ba nag-away ng gusto? Hindi. Nagtatampo ko kuminsan kasi sobrang ng busy niya. Pero mag-away, hindi ko na Hindi nagsisigawan. kayo Hindi ko naalala. 35 years. Totoo yan. Totoo. Diyos ang pustigo dyan. Okay. Pero, in your 35 years of marriage, siya po ay government Official. official. Kayo ay housewife until you became Minister of Human Settlements. Hindi po ba? When I was elected for Paano as kayo? congressman. Paano lumago ang inyong kayamanan? Kasi Yes, ang please, can you galing tell ng us? kanyang investment eh. Ay, ang investment niya, nung pumasok ako ng bahay niya, yung ilalim ng basement ng bahay, puro ginto. Ayan. Tapos, sabi ko ganyan, aba, grabe ito. At saka, Ano po? Ginto. Yung basement nyo sa San Juan? Juan, oo, noon. Nakita nyo, puro ginto. Ginto. O anong sinabi niya? Saan niya nakuha yung ginto? Sabi ko, kasi abogado siya ng mga Benguet, Atlas, Lepanto, nung before the war. Kaya kasi nung naging top notcher siya, ang pinili niya, hindi mga iba-ibang korporasyon, kundi mina. Ayan, so yan pala ang kwento niyan. Kaya pala marami ang ginto ni Marcos. Dahil yung kanyang pinag-abogaduhan ay kumpanya ng mga mina. Siyempre yung number one mining area ay nasa Luzon, di ba? Sabi ni Imelda, Benguet eh. Maraming mina sa Benguet. Si Marcos pala ang attorney doon. Kaya siyempre merong binibigayan sa attorney ng mga ginto. Tinitrade ni Marcos eh. Magaling daw si Marcos sa trading ng ginto. Hanggang sa dumami. Hindi pa kasama yung Yamashita Treasures kasi nakakuha nga yan ng Yamashita Treasures dyan sa Manila Bay sa tulong ng isang psychic si Olof Johnson. Olof Johnson ng Sweden. Nakakakita si Olof Johnson ng ng aura ng gold sa baybayin ng Manila Bay. Malapit yun sa Batangas. Isang barko yun. Ano bang barko yun? Watsimaru yata. Watsimaru na barko ang isang barko na gold bars yun eh. Kaya hindi lang 7,000 metric tons ang ginto ni Marcos. Yung sinabi ni Imelda, galing yun sa mga mina eh, na mga hati ni Marcos.
Pero yung Yamashita Treasures, hindi pa niya nasabi. Siyempre, hindi niya sasabihin yun kasi ang Yamashita Treasures pwedeng kunin yun ng may-ari ng bansa. Katulad kung ang may-ari ay taga, sabihin natin, Malaysia, ay pwedeng kunin ng Malaysia yun. Kaya hindi nila sasabihin na galing sa Yamashita Treasures yung ginto. Sinasabi nila galing sa mga mina, which is si Marcos ang abogado ng mga mining company. Ayan mga kababayan, kaya pala ang dami-daming ginto ni Marcos. Okay, so patuloy tayo sa kwento ni Imelda. Niniwala siya sa gold. You mean to say he bought the gold with his earnings? And he with his earning, and then he traded in gold. Bakit hindi nalaman ng sambayanan yan? Tapos, bakit nung bumalik siya, hindi siya nagsumbong na ganun pala? Wala ang naman sinabi maniniwala sa kanya. Kasi sino naman siya noon. At saka under American rule, 45 noon. Tapos, pagbalik niya, nung nakita niya na itong ganun nangyari, sabi niya, forget the money. We want our independence. True enough, itong nagka-independence kami ng 46 na hindi tayo binigyan ng veterans. Mula noon, makikita, meron akong mga dokumento, he started trading on gold. When he had about 6,000, 7,000 tons, he entered politics. 7,000 tons? Yes, I have the documents. I have all the documents. You are telling me, Mrs. Marcos, And that gold he nung had araw 7,000 tons in the basement of your house in... Something like that. Eh di, nahulog na yung bahay niya sa weight of that. Hindi, the basement na lupa na yun eh. $32. Meron akong dokumento lahat yan. Okay, so let's fast forward now. Kasi kayo, after namatay po si President Marcos, kayo ay tumakbo rin bilang presidente noong 1992, natalo kayo. Alam niyo bakit ako tumakbo at bakit ako natalo? Hindi naman ako handa kasi kaya lang ako nagsabi, kasi tapos na, nanalo na ako sa Amerika ng aking kaso. Pagkatapos, itong hindi pa ako pinapauwi. So, nung dumadating yung mga sulat ng mga leader namin na, alika, umuwi ka, tumakbo kang presidente, doon lang pinauwi kami ng mga State Department at ng Amerikano. Tapos, inutuhanan ko, pero hindi ako nagkampanya, wala naman akong pera noon, yung piso. Noong 1999, ay ano nangyari sa inyong gold? Naglagay siya ng gold sa maraming bangko sa buong mundo. Sandali lang. And he did this while he was president or even before he was president? Even before. Ayan, so yan. Klarong-klaro, galing sa bibig ni Imelda Marcos na naglagay si FM ng ginto, gold bars sa iba't ibang bangko sa buong mundo. Kaya nga yung dokumento niya ay isang kwarto eh. Meron akong picture dito ng isang kwarto na dokumento na meron ngang 170 banks na nilagyan ni Marcos na deposito ng kanyang mga gold. At ang mga gold na yan ay marami palang pinanggalingan yan. Yung iba galing mismo sa mga minahan sa Benguet, sa Northern Luzon. Yung iba naman diyan, karamihan talaga diyan ay Yamashita Treasures. Doon lang sa isang barko na Watsimaru, na barko sa baybayin Manila Bay, malapit sa Batangas daw nakuha yun sa tulong ni Olaf Johnson. Ang nagsabi niyan ay yung si Rob Cortez. Si Rob Cortez kasama kasi yan ni Olaf Johnson. American treasure hunter si Rob Cortez na hinire ni FM para maghanap pa ng ibang Yamashita treasures sa Pilipinas. Kasama si Olaf Johnson. Meron pang isa yung Amerikano din, dalawa silang Amerikano. Pangatlo si Olaf Johnson. Nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Okay, so meron akong libro nun eh. Teka, hanapin ko ha. Ito yung kasama ni nalikabok na yung libro ko. Ito yung kasama ni Rob Cortez, si Charles McDougald.
Siya yung sumulat ng Asian Loot by Charles McDougall. Ayan, oh. Sa hindi nakakalam, ako yung nag-treasure hunt din. Meron tayong channel na The Surigao Sun Channel. At sinusundan ko talaga yung yapak ni Marcos. Idol ko yan sa treasure hunting eh. Kasi siya lang yung talagang sinabi ni Rob Cortez na nakakuha ng bunker ng Yamashita. At isang barko, yun ang sinabi ni isang barko na Wachimaru or Maruwachi sa Manila Bay. So kasama doon ni si treasure hunter, yung pinakita ko dito sa libro, si Charles McDougall. Ayan, Charles McDougall, Rob Cortez. Bumalik sila sa panahon ni Cory nung napatalsik si si Marcos. Nang mapatalsik ay umupo si Cory. Bumalik itong si Rob Cortez kasama si Charles McDougall at meron pang ibang mga pariner, at naghukay sila diyan sa Fort Santiago ba yan? Pinaghukay nila. At hindi natin alam kung mayroong nakuha. Anyway, tapos na ang ating episode sa pasaway segment ni Maring Winnie Monsod, na inamin mismo ni Imelda na marami talagang ginto si Marcos, pero galing sa mga minahan, hindi galing sa Yamashita Treasures. Alright, so anong masasabi niyo dito mga card lover, mga ka-Golden Boy? Maniniwala ba kayo sa mga ginto ng Marcos? Paki-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat.